Hello, what's up? What's up? Maayong hapon. So, pag-usapan natin about sa government ngayon o gobyerno o political kwento. Pag pag nag-Senate hearing tapos malaki ang issue, Congress hearing. Pag malaki ang issue, lalo na corruption, na talaga, kumbaga nagsasacrifice talaga yung mga uniform personnel. Matagal na to nangyari, hanggang ngayon nangyayari pa rin. So napapansin nyo pag about corruption, malalang corruption sa mga congressman, mayor, mga ahensya na nasa gobyerno, magtataka ka na lang biglang nawawala ang issue. Tapos pagdating doon sa ibang nayon, may mga gira na. Tapos ngayon may nawawalang buhay, mga uniform personnel. Kaya yun ang nangyari until now. Yun pa rin hanggang ngayon. Tapos ngayon, ang issue ngayon about corruption, nawawala na. So ang balita, nandun na nakapokus sa ibang balita. So tigil na ang issue. So ganun ang taktik sa maduming politika dito sa bansa. Kaya paano nga angat ang bansa kung ang mga politiko, kung ang ibang politiko dito sa Pilipinas, mga kawatan, nasa ahensya, mga kawatan. So ang nagsacrifice yung mga uniform personnel, yung kawawa. Ang problema kasi din sa ibang uniform personnel, hindi nila yung constitution, yung inaalagaan, na alaga nila yung constitution, tapos mamamayan. Kasi pag hindi nila inalagaan yun, aabusuhin ng mga politiko. So sino mag-suffer? Si uniform personnel pa rin at mamamayan. So ang nag-success ang mga politikong kawatan. Kaso ang ibang uniform personnel naman na nasa posisyon, takot umano sa mga politician kasi hawak din sila, nakikinabang din sila. So yun ang nangyari. Kaya paano aangat ang Pilipinas kung ganun din ka lalang sitwasyon? Kaya mag-suffer talaga mamamayan, maliban pa doon mga uniform personnel. Tulad yan, nasa probinsya may gira, so wala na. Yung kawawa yung sa sundalo na wala ng buhay, gawasan enkwentro, yung gira. Makapansin mo talaga yung pag may mga corruption, isyong corruption sa Senate hearing, Congress hearing, yun, meron talaga gira, nawawalang issue, nag-iibang issue, nawawala ng ibang issue. Kaya paano nga angat ang Pilipinas kung ganyan ang mga politiko? Ibang project, labas ng labas sila ng budget, pero ang bansang Pilipinas walang project. Tapos ngayon, idadaan nila sa ayuda ng tao. Ang tao naman tuwang-tuwa, pero di nila alam yung bansang Pinas lubog na sa utang. Tapos mga politiko, ang dinonate nila, halimbawa, bilyon ng pera, itingi lang yung binigay nila, donasyon, tingi mga lang, 10 million, 100 million, pero ang billion is nandun, may mga isla na sila, may mga mansion, may mga bahay, may isla. Kasi mga Pilipino dito lugmok. So yun nangyayari. Grabe ang napaka-worst dito sa Pilipinas ng mga politiko. Ibang mga politiko, mga kawatan. May mga politiko naman na may mga political will. Kaso pag sinusuwag sila ng mga kawatang politiko, wala silang magagawa eh. Tulad yung mga ibang congressman ngayon, hindi makapag maniobra kasi paano ka mang paniobra, di ka bibigyan ng budget. Bibigyan pag doon ka sa kabilang grupo, wala kang budget, walang budget yung bayan mo. Kaya mali man o masama, pupunta pa rin sila sa aswang kasi nandun yung budget. Ganon kakawatan ang ibang mga politiko. Nung umupo kasi si dating Pangulong Duterte, ang mali kasi kay Pangulong Duterte, hindi niya nilinis yung mga kawatang politiko. Kaya ngayon, babalikan talaga siya. Kaya yan ang masama, yun ang nagiging rin kay Duterte. Dapat noon pa lang, sinako na niya. Kaso din niya sinako. Ngayon, babalikan talaga siya sa mga kawatang politiko, mga
gahamang politiko ngayon. Ah, kaya ngayon nakakalumural din sa minsan, lalo na yung uniform personnel. Nakakawawa, nasa bundok lagi, nakipaglaban para sa bayan, para sa mamamayan. So yun lang, ingat lang tayo lagi.